Hapon na. Andito na naman kayo. Di ba? Yung mga paulit-ulit. At sinasabi pa na taga-gobyerno ho kasi kami. Taga-DOTR, ilang beses kayong Ilang nahuli beses sa nahuli. busway. So sinasabi ni Chairman Artes, hindi kasi deterrent yung 1,000. Correct. Kaya nilang Madali. kaya nilang maglabas sa 1,000, kaya inuulit pa nilang lumabag na Tama ka lumabag, dyan. no? Pero again, para yung mga lumulusot, madala, consistency ng pagpapatupad ng patakaran ang susi dyan. Plus, bantayan nyo rin po yung tagabantay ninyo sa busway kasi baka ang tingin dito ay oportunidad para kumita. Alam mo sa Amerika, ang experience dyan, meron kasi sa freeway, Weng, may ano dyan, di ba? Merong fast lane. Yes. Ang fast lane, pwede kang pumasok doon kung marami kang sakay. No? Pero kung isa ka lang, abay, bawal ka dito ka sa ano. Pero meron pang pumapasok doon. Kulit pa rin. Ang problema naman nila, pagka pumasok sila doon, kuha ka agad ng camera. Naman. At padadalang ka ng ticket sa bahay mo. Hindi mo kailangan maghihintay ka na lang. Maghihintay ka na lang. Oo, Kala mo sigurado nakawala ka yun. na. No? Oo, hindi, Pero sigurado yun. talagang andun po, merong, yun yung no contact apprehension nila no? Na ba yun? pinatigil dito. Oo. Pero ang multa, Weng, alam mo kung magkano? $500. Ang mahal. Doon ka na lang sa $100, eh 5,000 na yun, mahigit. $500 doon. Kaya siguro ito ay binatay ng MMDA, yung 30,000 para doon sa, yung parang Amerikano ka rin. Same. Tama lang yan. Hindi deterrent dyan. Doon na pwede kang makalagpas ka halimbawa Masasaktan sa kayo. pagbabayad sa toll, hindi ba? Kasi wala naman tao doon ng toll eh. Pag nakalagpas ka at hindi ka nakapagbagsak ng bayad doon, nako, pagdating mo ng bahay, mag-online ka na at magbayad ka. Magbayad ka. Kasi Pasobrahan mo pa. Nako, talagang huliin kayo sa Amerika. Mga kapuso, siya po si Rowena Sa po si Salvacion. Joel Rezubel. Hanggang alas 9 po kami ni Wengay, magkakauntahan tayo sa Himpapuid Palatuntunan. Saksi sa Double B! Ito yung Alright. sinasabi ko sa dulo, Joel. Sabi ni Ernesto, malaking multa, laki din ang kotong. Yun ang pangamba natin dyan, di ba? Hindi. Huwag naman po sana. Oo, pero ano yan, ang susi dyan, Weng, implementation. Tama Ang yan. dami nating Tama mga yan. batas laban sa kawalang disiplina sa traffic pero hindi napapatupad na maayos. Standby lang mga kapuso, nasa linya natin. Saksi sa Double B! Si Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Grabe, Weng, ang ang karahasan sa eleksyon. Oo nga. 4 days to go before the election, pero grabe ang patayan sa Mindanao, Lanao del Sur, tapos Cotabato City. Ang grabe, mga At yung kapuso. mga dating walang naitatalang karahasan, meron Meron ngayon. na, nasa linya natin. Alamin natin ang pagpapatupad po ng kaayusan. Halos malapit na eleksyon, mga kapuso. Si Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Colonel, magandang umaga. Si Joel Siweng, live po kay Super Radio DCWB GTV. Magandang umaga, ma'am. Ma'am Jean. Colonel Jean, hello. Hi, ma'am. Bantay election tayo at karahasan, undas. Plus, gusto ko rin itanong, maglalabas sila ng patakaran para sa mga vlogger na police. Oo nga, ano ba yun? Inaalaw ba talaga yun? Di ba tayo o meron dapat tayong i-control? panuntunan, Weng, doon sa mainstream media. Hindi mo pwede pakita mo ka. Wala. No? May protocol ka May doon. protocol tayo kaya doon, hindi ka nga pwedeng mag-live. Why? Kasi Kaya nga, nga, ipoprocess mo pa yung lahat ng materials na nakuha mo doon. I-edit mo pa yun. Yes, oo. Pero ito, may nangyari kasing insidente na ni-live, ni-live yung coverage at kita yung mga muka ng mga tao doon. Totoo. So, Plus, nagreklamo. yung mga mismong pulis na nagbablog. Oo. Yun. Ayun. Anong protocol ng PNP para sa kanila? Pwede na ba silang vlogger ngayon? Yeah. Wala bang conflict of interest dyan? Correct. Tama yan. Sa Double B! Siguro, okay na? Si Colonel Jean, wala pa rin. O sige. Magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Oras natin, 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Radyo na! TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Number 1! Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B.
2023. 8 hakbang sa pagboto sa barangay at sangguniang kabataan elections. Una, lumapit sa Electoral Board at ibigay ang inyong pangalan, precinct at sequence number base sa listahan ng botante na nakapaskil sa presinto. Pangalawa, kunin ang balota. Kung kayo ay 15 to 17 years old, isang SK ballot ang dapat ninyong kunin. Kung kayo ay 18 to 30 years old, kumuha ng isang SK at isang barangay ballot. Kung kayo naman ay 31 years old pataas, kumuha ng isang barangay ballot. Pangatlo, pumirma sa Election Day Computerized Voters List. Pang-apat, puna ng balota sa pamamagitan ng pagsulat ng mga pangalan ng mga kandidatong inyong gustong iboto. Gumamit ng ballot secrecy folder. Pang-lima, tupiin ang balota sa pamamaraan kung paano ito tinanggap at ibalik ito sa Electoral Board. Pang-anim, mag-thumb mark sa tamang espasyo sa ballot coupon. Pang-pito, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. At pang-walo, sa inyong harapan dapat tanggalin ng Electoral Board ang ballot coupon at ilalagay ang balota at ballot coupon sa mga nakatakdang lalagyan ng mga ito. Eleksyon 2023.